mga pangarap, panibagong mga pagkakataon. Ang paglipas ng panahon ay hindi maaaring maghintay. At ang pagbabago ay di maaaring pigilan. Hindi na kailangang kumatok sa pintuan pusang bubuk. Sa makabagong panahon ngayon, ay maaari tayo magpadala sa bagsik ng agos ng tubig, pas ng hampas ng hangin. O di kaya'y ilaban natin ang landas na nais natin. Ang pamamaalam ay pagbabalik tanaw. Pagbubuka at pag-ayon sa nakaraan minsan itinagdiwang. O di minsan itinagsinagtis. Malaala ng kahapon, nahuhubog sa ating Kaming kabataan ay nakikiisa sa aming pamilya. At pamilya ng ating bayan. Upang magbigay pugay sa nakaraan at sumaludo sa hinaharap. At ako, kami, tayo ang magsasama na mamaalam sa huling paglubog ng haring araw. Hindi ako nalulungkot. Dapat nang ipagdiwang ang bagong kabanatang ito ng ating buhay. Ito ay masayang pamamaalam. Sa tuwing hahaplos ang init ng araw sa dalampasigan, ito'y nagbabadya ng isang panibagong pakikipagsapalaran, panibagong paghamon, panibagong pag-asa. At ang mga sa atin sa nakaraang panahon ay habang buhay na nating matatandaan. Subalit, lalo pa natin itong mapapaganda at mababago. Dahil sa bawat paglubog ng bawat araw ng takip silim, ay mayroon pa rin isang maningning na umaga ang naghihintay. At sa pagsapit ng bagong milenyong ito, sama-sama po nating masdan ang mga huling sinag ng haring araw sa espesyal na paghahandog ng Balitang K at ABS-CBN sa The Last Sunset, Paalam, 1999. Baka hindi po ninyo namamalayan
1,000 taon na ang nakalipas. At ang mga kaganapan sa mundo sa loob ng panahong ito ay hindi na basta maiwawalang bahala. Dahil sa mga karanasan ng iba't ibang lahi ay nabuo at tumibay ang mga tao, sanlibutan at ang daigdig upang matutong lumaban at magtiwala sa kanilang sariling kakayanan. Marami rin sa tinatamasa nating mga ginhawa at kaawalnan sa buhay ngayon ay dahil sa mga magigiting na henyo at mga bayani na baka hindi ninyo nakikilala worldwide na isinaglaban ang mga prinsipyong kanilang nais makamtan upang ang mga henerasyong kasunod, kasama po tayo doon, ay makaranas ng mas maaliwalas na kinabukasan. Sa pagsisimula ng unang siglo, maraming mga kaganapan ang naging daan upang unti-unting mamulat ang mga tao sa pag-unlad ng sibilisasyon. Ito ang panahon ng pakikipaglaban ng iba't ibang mga lahi at dinastiya upang maangkin at maghari sa kanilang dako ng mundo. Ito rin ang panahon ng walang humpay na pangangalakal. Sa unang daang taon ng siglo, naging kapansin-pansin ang pagpapalitan ng komersyo ng mga Tsino, Arabo, Bombay at mga katutubo ng iba't ibang tribo sa Asya at Europa. At dahil sa masigla at kadalasay magulong pagpapalitan ng kaalaman at kayamanan ng mga lahi, kasunod na dito ang sigalot at digmaan. Dahil sa naimbento sa China noon ang gunpowder, naging mitsa ito upang magamit ang sangkap sa paggawa ng kauna-unahang mga baril na sinimulang inegosyo noong taong 1250. Isang dakilang emperador sa Mongolia ang umangat at naging kilala. Genghis Khan ang naging simbolo ng pagkakaisa ng mga Mongols na nagmula pa sa Northern China hanggang sa buong Asya dahil sa kanyang kakaibang panunungkulan. Subalit habang nagkakagulo sa ibang parte ng mundo, sinisimula na ng mga katutubong Pilipino sa Benguet ang paggawa ng kilalang Panawe rice derivatives. Religion was equated to power from the year 1200 to 1400 AD. San Isidro Labrador, a simple farmer, became the patron of Madrid. After 20 years, St. Francis of Assisi initiated the formation of what is now known as the Franciscan Fathers. However, such religiosity failed to stop the emergence of war in countries like France and England. While skills of warfare were being enhanced by the male population, the females, meanwhile, had concentrated on doing more domesticated chores, such as discovering buttons used as accessories in their wardrobe. And as early as this year, women had already shown immense fondness for fashion and style when they started wearing corsets to give them that enviable whistle-based look. Here in the Philippines, the Chinese had started settling in the country by putting up shelters by the river. And if there's one outstanding event that took place in the year 1300, it's no other than the emergence of the Islamic religion in southern Mindanao, which by now has gained millions of followers around the world. Taong 1429 ang kundinihin ng mga Pranses ang babaeng mandirigmang si Joan of Arc dahil sa pangunguna niya sa 100 Years' War. Dahil dito itinawag siya ng kung ano-anong pangalan at sa gulang ng 19, iginapo sa poste at siya'y sinunog. Sinimula ang Spanish Inquisition na nagpapapatay sa lahat ng mga pinaghihinalaang lumalaban sa simbahan. Isang prominenteng pintor ang pumaydanlang din sa panahong ito. Si Leonardo da Vinci ay itinuring na henyo sa larangan ng sining dahil sa mga obra niyang The Last Supper at Mona Lisa at ang pagguhit sa kauna-unahang flying machine. Nandyan din ang pag-angat ng astronomer na si Copernicus, ang pagsilang ng Protestant Reformation leader na si Martin Luther ng Alemanya, ang kilalang propetang si Nostradamus, at ang manunulat na si William Shakespeare. Sa kabila ng karahasan sa Europa, isang aklat ang inilathala ni St. Thomas More na tinawag niyang Utopia, kung saan lahat ng tao ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Sa Inglaterra, kumalas naman ang haring si Henry VIII mula sa kapangyarihan at impluensya ng Katolisismo at ng Santo Papa dahil nais nito mag-asawang muli. Pinapugutan niya ng ulo ang asawang si Anne Boleyn. Sa loob ng panahong ito, nadiskubre naman ng Espanya ang Pilipinas. 1521 din ang mapatay ng katutubong si Lapu-Lapu ang Kastilang si Magellan sa Mactan. Habang lalong lumalawak ang kaalaman ng mga tao
Noong ika-16 na siglo, samut-saring mga imbensyon ang ibinahagi ng mga henyo sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng termometro na nilikha ni Galileo, nasukat ng tao ang temperatura at lalong namangha sa mga planeta at bituin ang mga mag-aaral ng astronomiya nang siya'y bumuo ng teleskopyo noong 1609. Sa panahong iyon, ang Europa ay nagulo dahil sa banggaan ng mga kaalaman sa larangan ng siyensya at ng doktrina ng simbahan. Sa kabilang panig ng mundo, maraming mga Pilipino ang naging binyagang Katoliko habang patuloy ang mga mananakop na Kastila sa pagkakalat ng Kristyanismo sa kapuluan. Sa pagpapalit ng siglo, lumutang naman ang mga pangalang kikilalanin ng buong mundo bilang mga pangunahing tauhan ng kasaysayan ng mundo. Nariyan ang batikang siyentista, matematiko at filosofong si Sir Isaac Newton, ang musiko at kompositor na si Johann Sebastian Bach, ang unang pangulo ng Estados Unidos na si George Washington at ang emperador ng Pransya na si Napoleon Bonaparte. From the late 19th to the 20th centuries, mankind made a quantum leap. From Stone Age technology to what we have today. Cars and computers, trains, telephones and TV, X-ray medicine and the atom bomb. But in the last 50 years, more was achieved in science, art, industry and living than in the last 2,000. Trade already went global in the 19th century, but in the 20th, money went global as well. So did the aspiration for freedom. At the dawn of the 20th century, even Filipinos woke up to the need for dignity and independence. But tyranny too came of age, and wars achieved new levels of destruction. 100 million people were murdered in the 20th century, mostly by government. When World War II came to an end, peace was a universal ideal. Freedom an article of faith, and a good life a universal human right and expectation. A new species was born with the Beatles, though Elvis Presley laid the egg of a new generation completely different from the old. Not as smart, but much more fun and easy. America gave her last great gift to mankind, the moon and outer space. I sign Proclamation number 1081, placing the entire Back home, Philippines the under biggest martial peace in law. history declared martial law so that he and his family and friends could steal without restraint. In 1983, the Marcoses crossed the line by killing Ninoy Aquino, thereby unleashing the people power that kicked them all the way to Hawaii in 1986. Free again, thank God Almighty we were free again, but not from natural disaster. The killer quake of 1990, the killer flood of 1991, the eruption of Mount Pinatubo kicked out the U.S. bases and lowered the temperature of the planet by 1 degree. The ozone disco fire raised the temperature of public opinion, but only for a few weeks. 1998 celebrated the centennial of the proclamation of our short-lived independence by inaugurating the Centennial Expo project and electing San Juan and the Ateneo Grade School as the master race. The year before, the global economic crisis showed that we had switched one kind of colonialism for another, but we have survived, just like the animals. Ang pagtanaw sa kinabukasan ang nagbunsod sa mga bansa na humarap sa mga pagsubok ng kanilang siglo. At ito ang nagsilbing lakas ng mga tao upang maghangad ng kagalingan sa anumang paghahamon ng kanilang sarili-sariling mga panahon. Lumipas man ang mga oras, ay hindi pa rin ito maaalis ang pagpupunyagi na bumubukal sa mga puso ng mga nilalang na nagnanais na mabago ang takbo ng kanilang mga kabihasnan. At sa pagsulong ng makabagong panahon na ito, mga kaibigan, kasabay nito ang mga panibagong paghamon na ang susunod na milenyo ay puno ng magagandang pangitain.
kanlas ng silanganan, tahanan ng lahing kayumanggi, mga taguri at pagkakakilanlan sa bansang Pilipinas na ating minamahal. At sa lupang sinilangan ng araw, sakdal ganda ang mga yaman ng ating kalikasan. Hindi matatawaran ang mga islang wari na babalot ng lamyos ng karagatan. At ang mga tanawin dito'y masisilayan na walang kapare sa mga hiya sa ibayong dagat. Dito lamang sa atin mayroon yan. Kaya naman sa bawat paghalik ng liwanag sa ating lupa, kakaibang ningning ang hatid nito sa mga mata ng mga banyaga na napupunta rito sa atin. Samahan po natin ang iba pa nating mga kabalitaan sa isa na namang makabagbag damdaming eksena. Erwin? Maraming salamat, Corina, at tama ka. Kilalang kilala ang Pilipinas sa buong mundo sa likas na kagandahan nito. Sa dami nga na magagandang tanawin dito sa atin ay hindi ka mauubusan ng lugar na mapupuntahan na nakapagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin. At isang bansa natin na higit na kilala sa mga sunset dito. Yung bang Erwin nag-aagaw ang magandang pag-aagaw ng dilim at liwanag sa dapit hapon? Oo nga, at kahit saang probinsya yata tayo magpunta ay talagang may magandang pwestong nilalaglagan ang araw. At sa pagpaalam natin sa milenyong ito, magiging saksi tayong lahat sa inspirasyong ibinunga ng kagandahan ng Philippine sunset at saksi rin sa mga kahuli-hulihang dapit hapon bago sumapit ang year 2000. Mga katagang halaw sa hindi maipaliwanag na kapangyarihan ng araw sa ating huling pamamaalam sa taong 1999. Isinalaysay ang ayos ng mundo ng unang sumikat. Ang araw sa langit at sila'y laruin ng kanyang liwanag. Nang mula sa walay dami ng sinapalang biglang kumalat sa kailaliman at sa kapatagan, magpahanggang gubat, sa lahat ng dako na abot ng halik ng mayaman sinag. Pagdating ng gabi dakilang palabas ng sahiwagaan, malaking liwanag ng mumunting siklap na hindi mabilang, andoon sa langit ay nakalaganap sa kataas-taasan habang sinadalit niyong mga alo ng saklap ng buhay, dalit na malabo pagkat nilulunod ng sariling ingat. Tumingin ka sa araw na ito. Sapagkat ito ang buhay, ang pinakabuhay ng buhay. Sa maikling landas nito, nakagalak ang mga kaganapan ng iyong pananatili. Ang ligaya ng pagsibol, ang luwalhati ng paggawa. Ang luningning ng kagandahan, sapagkat ang kahapon ay pangarap lamang at ang kinabukasan ay isa lamang pangitain. Ngunit ang ngayon na pinamuhaya mo ng tumpak ay lilikain ng bawat kahapon na isang pangarap ng kaligayahan at ang bawat bukas ay isang pangitain ng pag-asa. Tumingin ka ng mabuti sa makatwid sa araw na ito. Gayon ang pagtupugay sa bukang liwayway. At kung paanong nagkasabog ng ginintuang mga sinag siyang araw. Kung umagang ngumingiti ang liwanag. Kung paano ang sa silangay unti-unting kumakalat. Mga kulay na agawan sa kariktang sakdal dilag. Paalam, paalam. Ako'y magpupuyat. Akin babantayang hindi maglilikat. Ang kagalingan mo ay aking pangarap. Busugin ka nawa sa biyaya't linga. Nang butihin diwa ng magandang palad. Ikaw ang tangi kong panatang maalab. Idadalangin ko sa lahat ng oras na ikaw ay laging maging matapat. Paalam, bayan kong kasuyo ng araw.
Pumanaw na edeng mutiang silangan, malugod kong hayin, yaring abang buhay. At kung naging lalong sariwat marangal, iaalay ko rin. Matupos alam. Mamamatay akong aking natatanaw sa likod ng dilim ang bukang diwayway. Kung kailangan mo ang pulang pangulay, dugo ko'y gamitin sa kapanahunan. Nang ang liwanag mo ay lalong kumilang. Bayaang higupin ng araw sa langit ang ulan kasama ng aking hinagpi. Bayaang sa akin may isang tumangis. At kung may magdasal sa hapong tahimik, sa Diyos o bayang, ako rin ihibik. Kung alalahanin ang nagdaang araw ng kamusikan kong masayaring papanaw, kung gugunitain ko ang damping marahan, nararamdaman kong yaring katahuay, muling sumisiglat, nagbabagong buhay. Pagsikat ng araw, sa dakong umaga, malamig ang sinag at kaaya-aya. Ngunit pagtanghali, halos nagbabaga. Sa hapon, kulimlim, nagpapaalam na. Larawan ng tao kung batay masigla, ngunit may wakas ding lungkot at lubos na ligaya. O dakilang araw at galak, magdiwang na ngayong sintang Pilipinas, magpuri sa bayang, sa iyo'y luminap, umakay sa iyo sa magandang palad. Ilang sandali na lamang po ang nalalabi at tayo'y lilisanin na ng haring araw dito sa Pilipinas. At saan pa nga ba pinakamagandang pagmasdan ang makasaysayang pamamaalam na ito kung hindi dito mismo sa Manila Bay? Hindi ba, Tintin? Oo nga, Corina. Pinakakilala dito sa ating bansa ang sunset ng Manila Bay. At mula dito sa MacArthur Street ng Manila Hotel, nabanaag na mga mahalaga at kilalang mga tao mula sa iba't ibang dako ng daigdig ang atraksyon ito ng ating bansa. Kasama na siyempre dyan si General Douglas MacArthur, isa sa mga pinerang personalidad sa mga aklat ng ating kasaysayan. Siri naglaon at humabol din ang pagiging pamoso ng Boracay Islands sa Visayas. Tintin? Ano? Hindi ba't nakakapanindig malaking rin kung sinunsing nawawala ang araw na tila lumulubog sa kalmadong kalawakan ng dagat? At ito na nga ang nais namin sa ABS-CBN, ang dalhin kayo live sa mga lugar na ito at saksihan ang The Last Sunset sa ating pamamaalam sa milenyong ito.
Pagkatapos po ninyong matunghayan ang makapanindig balahibong mga eksena ng takip silim o itong huling paglubog ng araw para sa taong 1999 mga kaibigan, mula naman siyempre dito sa Manila Bay at maging sa baybayin ng Boracay. Kumustahin naman po natin ang mga pinakahuling kaganapan live and direct mula sa iba't ibang panig ng ating kapuluan. Uunahin na po natin ang lalawigan ng Baguio kasama si Jimmy Fong. Jimmy, kumusta ka na dyan? Maraming salamat at nandito tayo ngayon dito sa Baguio. Last minute shopping para sa mga firecrackers. Ngunit handang-handa na ang ating entablado at ang ating mga kahoy para sa bonfire at kanyaw ngayong gabi dito sa Baguio. Simula alas 6 ng mamaya, tutugtog ang Philippine Military Academy Band na maghuhudyat ng isang gabing sayahan dito sa Baguio. Kasama sa programa ang mga senior citizen at iba't ibang grupong etnolinguistiko. Inaasahan natin na ang program ay mag-reflect ng cosmopolitan character ng population ng Baguio. Kasama sa ating programa ang mga musikero at mananayaw. At siyempre aabangan natin ngayong gabi ang chant ni Mayor Mauricio Dumogan. Ang chant na tinatawag na Ugayam na siyang trademark naman ng ating mayor. Ayan, nakikita natin ang mga tao, patuloy pa rin bumibili ng mga paputok kahit na binabalaan silang umiwas sa paputok. Ayan, handa-handa ang Baguio para salubungin ang bagong milenyo. Yan lamang ang mga pangyayari ngayon dito sa Baguio. Maraming salamat. Maraming salamat, Jimmy Fong, mula naman sa Baguio City. Pagpunta naman po tayo ng Lawag kasama si George Paul Guerrero. George, kumusta na dyan? Yes, Corina, naimbag, Arabiyo, amin, kakailian. Ilang oras na lamang mga kababayan ay magaganap na ang highlight ng Sarabu 2000 o ang engranding pagsalubong ng Ilocos Norte ng bagong milenyo. Mamaya mga kaibigan ay makikita natin ang Diana Around the City o ang pagtugtog o pagparada ng mga tumutugtog ng tambol at iba pang mga instrumento. Ito po ay kaugalian ng mga Ilocano bilang hudyat ng pagsisimula ng isang pagdiriwang. At totoo ngang nagsisimula na at nag-uumpisa na ang pagsalubong o ang Sarabo 2000 dito sa lalawigan ng Ilocos Norte at mamaya magiging mainit ang mga magagaling na banda at ilang mga traditional dances dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Mula dito sa Lawag City, ako po si George Jopo Guerrero. Maraming salamat sa iyo, George. Magpunta naman po tayo sa Bacolod kasama si Lailani Salem. Happy Millennium, Lailani. Nagulat mula sa City of Smiles and Suwalandia of the Philippines, Bacolod City, ako si Lailani Salem Alba. It's all systems go na para sa iba't ibang mga activities dito sa Bacolod Public Plaza as we usher in the next millennium. Ang programa ngayong hapon ay tinatanaw na pinakamalaking New Year's Eve celebration. Lahat ng mga Bacolenyos ang magkakaroon ng opportunity na makita itong biggest turn of the century party. Nagsimula ng selebrasyon last 3 ng hapon with a drum and bugle competition at inaasahang aabot hanggang umaga ng Enero taon 2000. Isang spectacular display of fireworks na hindi pa nakikita noon ay magiging highlight nitong Millennium Celebration. Itong fireworks display is the first of its kind para sa lungsod at magtatagal sa loob ng 30 minuto. Meron ding live concert, dance shows, musical extravaganza at ang world-renowned Mascara Dance Group at marami pang iba. Kaya masasabi nating nakakapaghinayang kung matutulog lamang tayo at hindi saksihan itong milestone of the century. Naguulat mula sa Bacolod, ako si Lailani Salem Alba. Maraming salamat sa iyo, Lailani. Magpunta naman po tayo ng Cebu, Dante Luzon. Maayong hapon, Dante. Maayong hapon, Corina, at magandang hapon po sa lahat na nanonood sa ating ngayon. Very excited na po ang mga Cebuanos sa pangsalubungin ng bagong milenyo. Nandito po ako sa parking lot ng Ayala Center within the Cebu Business Park, kung saan magaganap ang iba't ibang activities ngayong gabi. May mga live concerts, may street dancing. Pero nagsimula ang series of millennium activities with a pilgrimage for the family, Holy Family. At ito po ay sinimulan kaninang alauna ng hapon patungong Trade Center with about 4,000 at naging 20,000 people na ang sumali sa pilgrimage. Ito ay isang symbolic manifestation ng mga Cebuanos ay makadiyos at considering that Cebuanos are God-fearing at ito ay nagpapatunay lamang
na ang mga Cebuanos ay nagkaroon ng tiwala sa Puong May Kapal na walang sakunang mangyayari sa pagdating ng bagong milenyo. Ayon naman si Archbishop Ricardo Cardinal Vidal na hindi dapat ikababahala ang pangangamba ng ilan na may mga sakunang mangyayari sa pagdating ng bagong milenyo. Anya ay dapat magkaroon tayo ng peace, harmony, and love at salubungin natin ang bagong milenyo with open heart, excitement at dapat magsaya tayong lahat. Mula rito sa Cebu, ito si Dante Luzon. Maraming salamat, Dante. Magpunta naman po tayo ng Naga. Elmer Caceles, kumusta ka na dyan? Operado ka ba din ba na? Habang hinihintay po natin ang ilan pa natin mga kasama mula sa iba't ibang mga lalawigan, okay na tayo? Cagayan. Sa Cagayan po muna tayo magpunta kasama si Mylene Pabayo. Dito sa Cagayan de Oro, ang selebrasyon ng Milenyo Filipino ay inilusad noong December 16 pa. Ang Milenyo Celebration na sangran ay kasama ang scrolling ng Milenyo Filipino logo. Ito ay sinundan ng light switching ng Millennium Countdown at lighting din ng Christmas tree at Belen sa gitna ng City Plaza. Pagkatapos nito, mga choral groups naman ang nakilahok sa isang festival of songs. Kung saan pati mga bata, ang ating leaders of the next millennium, ay nagpakitang gilas din. Yun ay simula pa lamang ng selebrasyon ng bagong milenyo dito sa City of Gold. Mamaya maraming street parties. Galing dito sa Cagayan de Oro, ako si Mylene Pabayo. Maraming salamat sa iyo, Mylene. Magpunta naman po tayo ng Davao kasama si Girlie Balaba. Yes, puspusan ang paghahanda dito sa lungsod ng Davao para sa pagsalubong ito sa bagong milenyo. Dito sa Magsaysay Park, nakahanda na mga pyrotechnics at fireworks na nagkakalaga ng kalahating milyong piso. Hindi kaya ni Davao City Mayor Benjamin de Guzman ang lahat ng mga Davaoenos na samahan ang mga lokal na pamahalaan at saksihan ngayong gabi. Ang pagsalubong ng bagong milenyo ng lungsod dito sa Magsaysay Park. Maliban sa fireworks display na sinasabing magtatagal ng 33 minutes o 2,000 seconds, mainanda ang programa kasama ang ilang local bands at talents ng lungsod. Ang mga kaganapan ito hanggang mamayang dahating gabi ay isa sa mga paraan ng mga Davaoenos na mamamaalam sa taong 1999. Live mula rito sa Magsaysay Park, ito po si Girlie Balaba, ABS-CBN News, Davao City. Salamat, Davao. Magpunta naman po tayo sa Beach Island ng Boracay kasama si Jenny Alejandro. Jenny, what's happening there, Jen? Magandang hapon sa iyo, Corina. Mula naman sa amin dito sa Boracay, nagsisimula na ang aming selebrasyon at binabati na namin ang huling takip silim ng milenyong ito. Marami na ang nangyari dito. Kanina nagkaroon ng torch parade o parada ng mga sulo bilang pagbibigay nga ng saludo sa last sunset of the century. Nagkaroon na rin tayo ng mga theatrical programs, yung mga pagsayaw bilang pagsaludo sa mga cultural heritage ng Panay Island. Mamaya, abangan ninyo ang isang espesyal na number mula kay Lisa Makuha dito din sa Boracay. Balik muna tayo kay Corina. So sa ating pong paglilibot ng mundo, ng mga probinsya, magtutungo naman tayo ng Metro Manila. Wag po kayong aalis dyan dahil magbabalik pa rin ang aming espesyal na paghahandog. Ito po ang The Last Sunset, Paalam 1999. When you would be here in my arms, waiting for tonight. Laganap
na nga ang karimlan sa ating kapaligiran, di lamang dito sa Maynila, kundi maging sa iba't ibang panig ng ating buong Pilipinas. Gayunman, kahit tayo'y tuluyan ng maglisan ng dakilang liwanag ng haring araw at iniwan na kakaba-kaba sa pagdating ng bagong milenyo, hindi naman po nangangahulugan na ito na ang katapusan ng mundo. Sa halip, kasamang iniwan ng makapangyarihang ilaw ng araw ang pag-asa na sa ating muling paggising, sa pagbubukas iwayway, tayong lahat ay may maliwanag na bukas na haharapin, bayan. Para sa makasaysayang huling pagtatanghal ng Balitang K sa taong 1999 at sa milenyo pong ito, ako po si Corina Sanchez, ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi, kasama po ang lahat ng tumulong sa aming produksyon hanggang sa susunod na kapit ng Balitang K sa bagong milenyo.